So, gikuhaan kita sa idam sa authority. No, bangod sa iya nga disobedience. So, makutura na muna gali every time nga mag-imo kaya sa hindi amo ya. No? Ang authority nato niya, nagaka-lose out. Biskan nga ni mag-ano ka lang bilang tatay, ha? Bilang tatay, hindi namin ang imong napakita ang ehemplo sa sulod sa panimalay. Sa waya ba lang ang imong sa waya ba lang bata mo o sa waya ang asawa mo? Balikan ka pa kahambal kasawa mo. Sabi ka sa saway nga hindi ka galing ka disiplina sa pagalingon mo. Walang tawa ba lang ginahimo mo? So you lose out your authority. Hindi na effective ang imong pagsaway kag disiplina sa ila kay bangod nga defective na gani. No? So makuturan na muna bala, gamay lang ang atingko sa hindi namin sa kabuhi mo. Ay, gayong-yuhong dayon ang kaaway. Kanya, ito na. Ipaslong na siya. Why na siya? Kuha na. Tumbalay na. Why na ni gahom? Why na ni effectiveness? Ito muna bala. So, sa mga tatay, kung ang tatay, defective na tatay sa panimalay, ay, tumbalay. Ano nga klase sa panimalay ay mo tukuron? Kung ikaw nga tatay, kung ikaw nga ginikanan, daw hindi ka gani katindog sa ginatawag na pagkamataro. No? Ang aton nga mga baba, ang expression niya, pero may hindi amo. Di ano ang iyambal sa bata, sa ulihi? Kaya pinamuyayaw para sa sulod ng balay, ang style mo mga kig kapang lampos pinggan, huwag ka man tuod hambal sa hindi manami, pero ginapaupok mo sa pinggan. Kag pagkasabado, sukuon mo man asawa mo, dahil bakal to gani, kulang na itong pinggan mo, bakal tayo mga anom. Kaya anom na nabuka mo, kada adlaw isa. Kada akig mo, di mo, lampos mo pinggan. Huwag ka man tuod nagahambal sang hindi manami, pero napaagi mo naman sa imong aksyon. Pwede nga mapino ka sa imong baba, pero sa imo naman nga mga aksyon, arang naman ang hindi manami. Nakada ka uugot mo, timo ka pang latigo, timo ka nagapang lampos, hindi ang madakpan mo, lampos mo. Kaya na karungwa yan. Dahil siya sunoon sa bata mo, mga akig siya, mo mana style yan. Ang ulit mga akig sa tatay, kaya kung maglampos sa pinggan, katarong kami tanan, kasi dasig timo namon, tapos na yun. Pagkatapos, pag hugas pinggan, clear. You see? Ano na bala? So, makita mo nga, kung ano ganing, makita sa kabataan, ano mo managawa niya? Ekspektaron mo sa kabataan mo, ano mo manain? Pasalamat ka nga kabataan mo, nag-attend din sa Children's Church, ay kanami, may araw sila iya nga, ilaman nga conversion. Nga kung mo na ang ilang madangtan sa sulod sa panimalay nila, may nagabalansi sa ilang din sa Children's Church. That is why, namin, gid nga kung may kabataan ka mo, encourage gid nga mag-attend sa Children's Church. Patingko-tingko na ng Children's Church, pero ang mahali mo. Sila mo doon wala lang effect, pero siyempre mga bata, para sila mo. So deep inside, sa panguna-una nila yan, dala-dala na nila. Hallelujah. So, number 3. Ay, ang nabutang ng ang sa number 2, ang aton supporting verse, Genesis 3:24. Genesis 3:24, story na ni Adam, no? Genesis 3:24, so mga nag-take notes. Okay, let's proceed to number 3. Righteousness brings high anointing. Wow, panami, no? Ang righteousness, galing nagadala sang pinasahi. How? High anointing and high authority na nabutang ko da. Sa number 3. Kasi na lang.
Ano siya. O, sige, sili lang sa ano. Pariyo, kuhan man na siya ng, ano man na niya, bali high anointing and high authority. Righteousness brings high anointing. Psalm 45:7. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, your God has anointed you with oil of gladness more than your companions. Ay ba sa bro panoy sa Binisaya? Ginigugma mo ang matarong, kag gindultan mo ang malaot. Gani ang Dios nga imo Dios nagpili sa imo kag naghatag sa imo sing bugana nga kalipay nga labaw sang sa bisan kay sino. Wow, kanami, no? So, naghatag. Grabe, no? So, the righteousness brings high anointing and a high authority. Wow, kanami. Gali kung araw ka gali sa pagkamataro, no? Nga ang imo gali. Oh, lipay-lipay si Lord gali, no? Because you hated what was evil and wrong and loved what is holy and right. So, managaling makuturan nga kung nagkabuhi kita sa mataro nga pagkabuhi, ay automatic gali ang high anointing gali sa Lord. Ara gali sa aton. Hindi mo na gali kinanglan kasi nga mo Lord. Ay anoint mo ko. No? The moment gali ka nagahimo kaya sa kaayuhan kag maayo nga kabuhi, gina-follow mo ya ang decrees ng Lord. Anointed ka na gali ya. Automatic, iya ginataaman sa salmo dira, ginatagaan ko ikaw. Wow, no? So, muna gali nga kinanglan kung magkabuhi kita, sa righteousness na lang kita. No? Okay? So, atahag naman na siguro, no? And then, let's proceed to number 4. Righteousness brings power in prayer. Wow. Righteousness brings power in prayer. Wow, masakit gali makulturan nga hala ka wiri dila. Tudo dira sa ibang mga churches, grabe nga mga tudo nga ano ni nga wakal sang pangamuyo. No? Ginalawag pa sa microphone. But Ambal sang Lord, righteousness brings power in prayer. Makuturan mo gusto mo ang imo nga pangamuyo powerful. Magkabuhi ka sa pagkamatarong sang Lord. Live a righteous life in order that your prayer will be effective and powerful. Grabe, galing makuturan, no? Amo na galing sekreto sa isa ka powerful kag effective nga klase sa pagpangamuyo. No? Amo na gani nga magpangamuyo kita. May ano gani? Ang nadumduman ko na ang ACTS ba lang acronym, no? Acronym. ACTS ba lang? ACTS. No? ACTS. A stands for adoration. Pangamuyo ka una ko, no? Dayawon, simbahon, pasidunggan mo ang Lord sa iya pagpakamaayo sa subong adlaw. Sa mga favors ang Lord sa imo sa subong adlaw. And then after that, kanadayaw mo na pasalamatan, napasidunggan ang Lord. Then comes confession. A, adoration. C, confession. Confess ka kita, anay ka niya, Lord, patawaran mo ako sa apon mga kasaypanan, mga kulangan ko. Kaya nga, manghugas ka, anay, kay para ang imo nga mga palangamuyuan, no? Hampulan sa Lord, sa pagpakamaayo. Hindi ka kong gisa, pagperting, imo pagpakasala, mga adlaw, ulpe ka lang ma-request dahil kay Lord. Kapareho ba sa tatay nga,
Bao todo-todo na ipasaway mo sa akon sa mga adlaw ha. Tapos mangayo ka ha. Kanami ba? Huwag ako malipay sa imo sa mga adlaw sa ginimo mo. Tapos ba mangayo ka? Parang ako sa bata ko balaman balang bata ko ta. Pa may 14 pesos kada. Wow. Go up, daw damo imo pa ugtas sa mga adlaw mo. So makaturan mo na bala sa Lord, hindi man nalipay ang Lord mo. Gulpiyon na lang eh. Daw ginaano mo lang si Lord, ginaliab mo si Lord. Lord, ngayo pa rin mo ah. Mangayo ko Lord sa ngamune muna. Gulpiada. Kapangayo ka lang pero daw hindi ka gani ka pasalamat anay sa mga blessings ni Lord at favor sa mga adlaw. Kagway ka gani gid ka pangayo sang kapatawaran sa mga kulangan ug kasalanan sa mga adlaw. Kaya hindi lang nga mangayo patawad kundi nga kung pwede lang hindi na masulit. Kaya daw habitual na daw sulit-sulit ron. Mambal ka lang nga mapangayo mapapatawad kay Lord sa hapon ha. Imungan ta lang ni anayo ah. Ay, karon sa hapon manglimpyo naman ta. Magtulog bala. Before magtulog. You see? Sa mga kultura mo na bala, gina-remind kita sa Lord from time to time. Kaya ang Lord, balaan mo, hindi siya gusto yung kabuhi natin. May dagta. No? Upon may mga kasawayan. So, righteousness brings power in prayer. Hebrews 5:7 and 1 Peter 3:7. Sa mga kulturan, be reminded, be committed to righteousness. Be committed to righteousness. Nang ibuta mo gid balaya nga may commitment kay gid bala. Lord, puligil lang ko kung pwede lang ya Lord. Tindugan ko gid niya ang pagkamatarong niya. No? So, Maldere, we all fail from time to time, but our basic commitment, our heart desire, is to righteousness. Okay? So, hindi ka ma-discourage yung mag-isa bala. Nagkaka-failure di man kita. Pero ara ang atong basic commitment in our heart and in our desire, in our aspiration, no? Na mangin ara sa gihapon ng righteousness sa naton. No? So, maputuran, may istorya ako, hindi man actually gani istorya, kundi isa ka eksperimento. Kaya diri kita magkatapos. Tapos na? Wow! Himala, tapos ka na, Brother Clark? Para sa akong temprano, pa rin po hindi nagalit. So may isa ka eksperimento between a pig and a sheep. Okay. Nagbuho sila. Sige may eksperimento kita. Mabuho kita sang manhole. Manhole. Nagbuho sila sa kabuho nga natawag nga manhole. Kagibutang sa mga lutak. Puro lutak, may ko sa sari-sari, may ara nga mga airport, may mga ano dira. As in, may ko gidya, may as in may ko gid. Sa piyak amuman pareho, same situation dire ko man dira sa piyak amuman. So karon siya ihulog ta ang baboy. Kag sa piyak ihulog naman ang sheep. Ano na to sa eksperimento nila? Pareho may ko. Ano? Pareho may ko. Pareho sila nga mahigko? Oh. Yes. Pareho sila nga mahigko, mga kuturan, di ba la? Pero ang kanami lang, kabay pa hindi ka karoon na bilong sa baboy. Pag-ulog sa baboy, pagtupa sa baboy sa manhole nga puno sang lutak nga may tae kag mga kung ano dirang kombinasyon sa higko. Ay, kanami, dahil sa lumog-lumog ka baboy. Inungad-ungad niya pa itong mga kataihan to. Na-enjoy siya. Pero ang sheep niya sa piyak, ay abaw, puwerte kitang iyang agurahab, kagay libion, gisa iya, kay magwa, gisa sa manhole. Kung pwede lang kambal ang sheep, man sa pagwaan niyo man, kung hindi tapon ka sa sini. Puwerte kay guwig ko. Puwerte ang iyang struggle. Katumbo-tumbo siya muna para lang makagawa sa buho.
Kay perte kahigko isang manhole. Pero ang baboy sa piyaka, kanami kay iwik-iwik niya. Duga enjoy isang luta na puno sa mga kataihan. No? So makuturan, amo nang halimbawa sa ating kabuhi. Baboy ka bala? Sabi mo. O karniro? Mabi pinagpinaga? Din ka ka-enjoy. Din ka nag-enjoy. Sa lutakon o kon sa malimpyo? Limpia lang ta. Ang halimbawa sang sheep na bilong sa righteousness. Ang baboy na bilong sa unrighteousness. Ang baboy puno sa pagpakasala, ang sheep ang mga matarong. So ang halimbawa, kitang mga nagatindog sa righteousness, karniro ka. Ang baboy ay atong mga unrighteous na mga tao. So makaturan din ka na bilong. Matawag mo pala kung ulingon mo nga, baboy ka! O kung karniro ka. Makuturan may ekspresyon ng mga bata. Biskan ng akon nga bata, may siya. Niya papa, may manapuya pala nagapamuyayaw. Pero, saling niya, kung maugot sa gani, ang bali sa iya nga magulang, saling niya, baboy ka. Dili ko lang na-realize, uy, hala, ang ginambali nga baboy ka, daw pari wala na galing nga, ay, panulay ka. Tuod man, no? Kaya ang baboy ka represent sa kahigkuan mo. Yun ba? Kaya ang sheep na represent sa Sa... Hindi, Kuya Baboy. Deuteronomy 14, ara sa tamo. Deuteronomy 14, verse base 8. pala yung expression natin, mambal ka pala nga, imbes pala mambal ka nga, you're the man. Mambal ka pala, you're the pig. Paragay, masakit. Base pala yung mga expression, mau ikaw, you're a pig. Masakit man, no? Konpeg daw medyo kontibyas pang igo na konpeg. Pero kung ang balon ka nga baboy, daw masakit-sakit ka dyan. No? Man ang baboy, tanan-tanan na daw, aras dasa niya. Dabak. Dahak-dahak. Sungak-sungak. Sorry for the term. Sorry for the term. Pero amo ginayang baboy, yan. Baka una pa lang baboy, kaya tinamsak na yan. Para sa... Ay base ang balong na karoon pala kaon nga you're a pig. So makuturan, kabay pa nga napaintindi kita sa words na natin. Nga ang kabuhi gali inside sa mga taga-Israel. sa kaayuhan kag sa matarong. Ang mga konsulod. No? Except sa Gentiles. Hindi Ano pala sa Hebrews, Hebrews 5:7. Isang time ni Peter. Ano basa ako na malanoy sa Binisaya, namin na sa Binisaya mo? Ang Hebrews, amo na siya ang makarelate sa story natin subo. Ang Hebrews 5:7. Saan siya? Sige, basahan ko. Sang si Jesus nagakabuhay pa diri sa duta, nagpangamuyo siya kag nagampo sa mabaskog nga tingog nga nagahilibion sa Dios nga sarang siya maluwas sa iya kamatayon. Ginpamatian siya sang Dios tungod kay may nampo mapainubuson kag may napuon. Okay. So, makonturan, dire pala, nagahatag ini sa aton sang reminder. No? Yeah. Ang ginatawag na effectiveness, ang ginatawag na pagpangamuyo. No? Even ganit dire sa 1 Peter 2:7, no? Pambalya, husband likewise dwell with them with understanding, giving honor to wife as to a weaker vessel, and being heirs together with the grace of life, that your prayer, take note, that your prayer will not be hindered. Nakuturan, maapektuhan gid ang aton pangamuyo kung hindi manami ang aton nga kabuhi. Biskan sa mga sawa ng tawabalaw, nag-remind ng Lord.
nga biskan sa mga asawa, hindi manami, kag hindi maging effective ang atong pangamuyo, kung hindi manami ang relasyon sa isa ka mag-asawa. Amo na nga, suportaran nyo na gid lang mga asawa ang inyong bana, suportaran nyo bana ang inyong mga asawa para nga kung nagapangamuyo kita wala na sa nagasablag. No? Okay? So, mga reminders ang Lord sa aton. No? Regarding sa righteousness. So, i-recap naton. Righteousness gives authority. Sin brings loss of authority. And number 3, righteousness brings high anointing. And righteousness brings power in prayer. Hallelujah. So, muna rin makulturan. Nga kung matudtod, nga palangga naton ang Lord, we commit to say nga mangin righteousness ang apon nga side, hindi ang unrighteousness. So, naminami itong kanta ni Mr. Sharon Gaina. No? Nga kung ang gusto ko siguro siya nga kantahon sa tuliwat before we end. No. Okay. Makuturan kung palangga natin mala ang Lord. So, dapat gidya. Oo nga. Kung palangga ta siya, maging committed kita. Don't overlook sin. Be committed to righteousness. Namal dira sa Hebrews 12:4. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Nyaway pa kamugani, maglapot nga, nagtulo dugo niyo sa pagtindog, sa pagkamatarong. Striving against sin, sa pagtinguha nga malikawan ang mga pagpakasala. Namal sa Hebrews. You have not yet resisted bloodshed in striving against sin. Yung way pa kamugani na kamugani ka agi nga nagtulo ang dugo nyo. No? Sa pagtinguha, sa pag-strive, batok sa pagpakasala. Daw masurrender na kita. No? So makuturan, hindi gali, kita gina-remind kita sa pulong sa Lord. No? Now we need to take a stand, no? In righteousness. So, Sister Sharon, magkakanta kita. Ideklara natin sa Lord na matudtuod natin nga palangga ang Ginoo, matindog kita sa kung ano ang kamatuoran. What is right in righteousness? So, matindog kita. Hallelujah. Lord, kantahan natin rin sa Ginoo. Let's express our love and gratitude to God. Pasalamat kita sa Ginoo. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Matuttuod ka namon, Lord, nga palangga. We stand for righteousness. Oh, Lord. Teach us to love you. May paagi, Lord, sa pagpalangga namon sa imo. We cannot afford to do something bad. We cannot afford, Lord, sa paghimo sa mga malaking na butang na hindi makalipay sa imo. Oh, Lord. Oh, Jesus.
kanamon nga palangga, hindi kami makabatas na maglumog-lumog kami sa pagpakasala. That we offer our lives, O Lord, to stand in righteousness. Oh, Father God, salamat sining reminder mo sa amon sining aga. Lord, nag-challenge sa amon mga mabuhi. Kaya Lord, tindugan namon. Maging committed kami sa maghimo sa patarong. Kaya Lord, ang magiging kabubuton para sa amon. Kaya Lord, every time Ginoo maghimo galit kami sa mga butang. Nakadula sa amon authority and even the power in prayer. Kaya Lord, naging ineffective kami. Kaya hindi, Lord, naging victorious sa amon ng mga kabuhi. Sa mga kulturan sa siningan tinion, ayhan, may mga utang ikaw na napasubo mo ang Lord sa siningan tinion. Ayhan, sa kabuhi mo, nakahimo ikaw sa mga butang na hindi nakalipay, nakahimaya sa Lord. Kaya dula sa imo authority. Kaya daw ginakabig mong imo ko galingon nga daw wala-wala naging kibangod sa mga pagpakasala na nahimo mo. Right now, confess it to the Lord. Ituad sa Ginoo, utod. Ituad sa Ginoo ang imo mga kakulangan ng kasalanan nga hindi naglipay sa iya. Ayhan may mga napilas ikaw ang mga balatyagon. Ayhan may mga ginahambal ikaw nga hindi manami sa mga isig kapariho. Ayhan may mga actions ikaw na nagatag sa nihin na makahatag sa sala sa iban. Ayhan mga kuturan may ara ikaw balatyagon nga nagadumot. Balatyagon nga nagabothered sa imo every time kapag hindi ka maka-forgive sa sinang tao. Ayhan nagapang-reject ikaw. Ayhan mahilig ikaw maghimo sa istorya na pakalain sa iban. Ayhan naging judgmental ikaw. Utod, i-confess sa Lord right now. Right now, confess it to the Lord. I-confess sa Ginoo, utod. Kung ano man ang butang na nag-hinder sa imo, kaya ang Lord nag-remind sa aton na ang aton nga pagpangamuyo may hadlang. Ang aton pagpangamuyo may upang. Hindi mangin powerful and effective kung may mga butang sa aton kabuhi na hindi insakto. So ipadel ina utod sa Ginoo, istoryahan Ginoo sa siningaga. Talk the Lord. Istoryahan ang Lord. Istoryahan siya utod. The Lord is faithful and just to forgive you. Tanda niya ang Lord na magpatawad sa imo utod. Kung sincero ikaw nga nagahinulsol sa imo mga kakulangan kasalanan sa iya. And this time, change your perspective. Liwatan ang imo ng mga pangunahuna. Ang imo mga pananawan sa kabuhi, liwatan ang utod. And focus in the life of righteousness. Kay utod, ara galidira ang nami-nami ng mga pagpapamaayos ang Lord kung nagatindog kita sa pagpapamaayos, sa righteousness ng Ginoo. Hallelujah. So Father God, nagpasalamat kami sa siningat tinion. Thank you for your word, O God. Salamat sa mga pulong na naghatag Ginoo sa pagligwat sa amon mga pananawan sa kabuhi. Pulong mo sa siningaga, Ginoo, nga nag-challenge sa amon to do good, to have a character and an attitude dealing in righteousness, O God. And Ginoo,
akong kalipay sa siningahan. Tungkol sa makauturan.